8-handled sword Divergent Sila Divine General Mahoraga, ang notorious Shikigami ng Zenin Clan. Ito lang naman ang Shikigami na pumatay sa nakaraang Six Eyes and Limitless user mula sa Gojo Clan, at ang Shikigami na nagbigay ng ganitong klaseng matchup sa 15-fingered Sukuna na nakakapaslang lang sa isa sa pinakamalakas na villain sa series na si Jogo. Kaya ang tanong ay ano nga ba si Mahoraga? Gaano nga ba ito kalakas at bakit napakalaki ng role nito para sa future fight ni Sukuna against sa pinakamalakas na sorcerer sa modern era na si Gojo Satoru? Lahat ng yan at marami pang iba tungkol kay Mahoraga ang ating aalamin ngayon sa videong to. But before we begin, this is Mr. Armageddon at gusto ko lang pong ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng spoilers from the manga. And with that being said, simulan na natin. Una muna natin ipapaliwanag ng saglit kung ano nga ba ang Ten Shadows Technique. Ang Ten Shadows Technique ay isang inherited technique mula sa Zenin Clan. Ang technique na to ay may kakayahang makapagsamon ng 10 Shikigami gamit ang anino bilang intermediary. Unlike sa ibang klase ng pagsasamon ng Shikigami na kinakailangan pa ng isang talisman. Pero dito sa Ten Shadows ay bago muna magamit ng sorcerer ang isang Shikigami ay kailangan niya muna itong mapaamo. Kaya once na makaka-receive na ang isang sorcerer ng 2 Divine Dog ay pwede nang magsamon ng user ng isang Shikigami sa pamamagitan ng isang exorcism ritual, kung saan ay kailangang i-exorcise ng summoner ang Shikigaming kanyang isasamon upang mapaamo at magamit ito sa labanan. At ganito lamang ang ginagawa ng Ten Shadows user hanggang sa makompleto nitong mapaamo ang 10 Shikigami na available only sa Ten Shadows Technique. Subalit throughout sa history ay hanggang 9 lang talaga na mga Shikigami ang napaamo ng past Ten Shadows user, dahil may nag-iisang Shikigami kasi na di pa nila napapaamo. Ang Shikigaming yan ay ang pinakamalakas sa 10 na ang tinatawag na ang alas ng Zenin Clan, at yan ay walang iba kundi si Mahoraga, ang Shikigami na pumatay sa nakaraang Six Eyes at Limitless user na kagaya ni Gojo Satoru. Ginamit ng past Ten Shadows user ang Mahoraga sa pamamagitan ng pagsasamon nito sa isang exorcism ritual na kung saan ay sinasalin nila ang kanilang kalaban sa ritual upang i-exorcise ang Shikigami, tulad ng ginawa ni Megumi sa Shibuya na pinilit niya si Haruta na mag-partake sa exorcism ritual. Isang ritual na hindi magtatapos kung hindi mamamatay ang lahat na nag-participate sa ritual o di kay ma-exorcise mismo ang Shikigami. Subalit kung ma-exorcise naman ang Shikigami sa ganitong klase ng ritual ay mawawalang bisa naman ang pagpapaamo nito, meaning hindi magagamit ng user si Mahoraga upang tulungan siya sa pakipaglaban, kasi dapat ay ang user mismo ang tatalo sa Shikigami sa kanyang sariling exorcism ritual na walang kasamang ibang sorcerer o tao. Kaya na may proceed na tayo sa tanong sa kung bakit wala pang nakapagpaamo kay Mahoraga. Ang sagot ay dahil sa ability kasi na meron ito, na isa sa mga napaka-broken ability sa buong series, dahil ang gulong sa likod o sa ibabaw ng ulo ni Mahoraga ay nagre-representa sa complete cycle and harmony, na dahil dyan ay kaya ni Mahoraga makapag-adapt sa kahit anong phenomena, dahilan na ang kahit anong klase ng mga atake ay naa-adapt ng Shikigami at gumagana ito sa ganitong paraan. Sa tuwing natatamaan si Mahoraga ng atake ay ina-analyze nito ang atake upang kung aatakihin na naman siya ng kaparehong teknik ay maa-adapt na niya ito o wala nang bisa sa kanya. And ang pag-a-adapt ng Mahoraga ay nakikita sa tuwing umiikot ang gulong nito, tulad na lang sa unang beses itong pagtanggap sa dismantle ni Sukuna, na nung una ay may kitang umi-epekto pa ang mga atake ni Sukuna. Subalit sa kalaunan ay nawawala na ng bisa ang atake matapos ma-adapt ng Shikigami ang naturang teknik. Bukod dyan, hindi lang limitado sa isang specific na atake ang naa-adapt ni Mahoraga. Tulad na lang nung matapos itong maka-adapt sa dismantle ni Sukuna ay nung inatake na naman siya ni Sukuna ng isa na namang kakaibang slashing attack na ang Cleave, kahit magkaibang function ng Cleave at dismantle ay still naa-adapt pa rin ito ng Mahoraga, since na ang dismantle at Cleave ay magkapareho lang namang isang uri ng slashing attack. So nag-a-adapt talaga si Mahoraga sa slashing attack in general. Dadag pa, ang adaptation din ni Mahoraga ay nagre-require din ng time, depende sa kung gaano ka-complicated ang isang technique. Gaya na lang sa mga technique ni Gojo na nagtitake time pa talaga si Mahoraga upang ma-adapt ito. Subalit sa tuwing inaatake naman si Mahoraga ng kaparehong uri ng atake o ng technique ay bumibilis naman ang required time nito sa pag-a-adapt na naturang technique. Kaya pagdating sa mga complicated na mga techniques ay may kitang umiikot ang gulong ni Mahoraga ng higit pa sa 2 beses. Ang pag-a-adapt din ng Mahoraga ay nagsisilbing isang defensive at offensive technique nito. Defensive dahil kapag na-adapt na nito ang isang atake ay mawawala na ng silbi ang same attack kung gagamitin ito ulit sa kanya. Offensive naman dahil iniiba niya ang kanyang atake upang makapagdulot ng mas epektibong atake sa kalaban. At una niya itong ginawa kay Sukuna, na nung inatake niya si Sukuna gamit ang Sword of Extermination na isang espada na may positive energy, ay nung napansin niya na wala itong silbi kay Sukuna, ay nagulat na lang si Sukuna na ang sumunod na atake ni Mahoraga ay may kasama ng curse energy at hindi na positive energy, dahilan na mas naging effective na ang atake nito. Isa pang pag-a-adapt at pag-aanalisa din ni Mahoraga ay hindi tumitigil mga kaibigan. Instead
ay nagpapatuloy ito kahit na na-adapt na niya ang naturang teknik. Ang feat na yan ay ginawa niya sa pagkipaglaban kay Gojo, na ang unang pag-adapt nito sa Infinity ni Gojo ay gumagana ito sa pamamagitan ng pag-iiba ng Mahoraga sa kanyang curse energy upang mabypass ang Infinity. At sa pagpapatuloy ng Mahoraga sa pag-a-adapt ng Infinity ni Gojo ay hindi na lang ang pag-iiba ng kanyang curse energy ang kanyang ginagawa upang i-bypass ito, kundi sa kalaunan ay ang ginagawa na ng Mahoraga ay ang pag-a-atake sa pamamagitan ng pag-e-extend sa kanyang pwedeng maging target. To the point na ang tinatarget na ng Mahoraga mga kaibigan sa kanyang atake ay ang space, existence o ang mundo na mismo. Dahilan na ang Infinity ni Gojo ay wala ng silbi since na ang lahat ng nasa mundo ay kaya ng hatiin ni Mahoraga. Ganyan kalakas ang adaptation ng Shikigami mga kaibigan. Ang Mahoraga ay nagpapakita rin ng pambihirang raw strength at bilis na kaya magipagsibayan kina Sukuna at Gojo. May espada rin ito na tinatawag na Sword of Extermination na napaka-epektibo pagdating sa mga curse spirit since na naglalabas ito ng positive energy na isang uri ng enerhiya na similar sa reverse curse technique na kahinaan pa naman ng mga curse spirit. Ang Mahoraga ay di na rin nangangailangan pa ng reverse curse technique upang i-heal ang kanyang sarili. Dahil once na na-adapt na nito ang isang atake ay na-heal na nito ang damage na naidulot ng atake. Kaya ngayon ay siguro alam nyo na sa kung bakit wala pang nakapagpaamo nito sa past 10 Shadows user till kay Megumi mga kaibigan. Pero ngayon ay may nakapagpaamo na sa Shikigaming to dito sa latest sa manga mga kaibigan. At ang tanging nakapagpaamo sa kanya ay walang iba kundi ang King of Curses na si Sukuna matapos nung ginawa niyang vessel si Megumi. At sa paanong paraan mga kaibigan? Well, bagamat hindi pinakita ang pagpapaamo ni Sukuna kay Mahoraga, ay ang paraan sa pag-e-exercise o sa pagpapaamo nitong Mahoraga mga kaibigan ay ang pag-a-atake nito sa isang uri ng atake na hindi pa nito na-a-adapt. Na dapat ay kapag kakaharap ng isang sorcerer ang isang Mahoraga ay dapat itong atakihin ang Shikigami ng isang uri ng napakalakas na atake na kaya mag one shot sa Shikigami upang di na ito mabigyan pa ng pagkakataong maka-adapt. Tulad na lang ng ginawa ni Sukuna sa Shibuya na matapos niyang tinadtad ng slashing attack si Mahoraga ay kaagad niya itong inatake ng isang bagong teknik na ang Fire Arrow upang i-one shot ito. In addition with that, ay kapag napaamo na ng isang user si Mahoraga ay aside sa nagagamit na ng user ang Shikigami sa pakipaglaban ay nagagamit niya rin ang ability nito upang mas epektibong mapa-adapt ang Mahoraga sa isang teknik. At sa paanong paraan? Well, upang hindi na ma-one shot ang Mahoraga sa mga potential attack na kayang mag-one shot nito, ay pwede kang isasamon lamang ng user ay ang gulong lamang nito dito sa kanyang sarili nang sa ganon ay ang user na mismo ang tatanggap sa mga atake ng kalaban upang ma-adapt ito ng Mahoraga na nasa shadows pa. Upang di na kailangan pa ng user na isamon mismo ang Mahoraga para ma-adapt ang isang uri ng atake. At yan mismo ang ginawa ni Sukuna sa kanyang pagkipaglaban kay Gojo na siya ang nag-shoulder mismo sa mga atake ni Gojo at si Megumi na pag-uusapan natin maya-maya. Upang ma-adapt ni Mahoraga mga kaibigan ang mga teknik ni Gojo Satoru without risking Mahoraga na tumanggap sa mga atake ni Gojo na kayang mag one shot sa Shikigami tulad na lang ng Azure Glow o di kay ang Hollow Purple ni Gojo. Ang gulong din ni Mahoraga na ginagamit for adaptation ay di lang nalalagay ng user sa kanyang sarili kundi apparently nalalagay din pala ito sa soul ng iba basta't ang soul ay nasa katawan ng user tulad ng ginawa ni Sukuna sa soul ni Megumi na linagyan niya ang soul ni Megumi ng gulong ni Mahoraga upang ma-adapt ni Mahoraga ang shirt effect ng Unlimited Void ni Gojo na tinatanggap ni Megumi during sa kanilang domain clash. So yan mga kaibigan ang adaptation ability ni Mahoraga at kung gaano ka-OP ang adaptability nito mga kaibigan na patuloy na nag-a-adapt sa isang uri ng atake. Overall ang Mahoraga ay isang napakalakas talagang Shikigami. However nakaka-counter naman ito kapag ang kaharap nito ay may variety of techniques na kayang mag one shot sa Shikigami. Ang best example niyan ay si Gojo talaga mga kaibigan. Ngunit ang tunay nitong lakas ay mas naipapamalas pa ng gusto kapag ginagamit ito ng maayos ng user na nakapagpaamo nito. So yan mga kaibigan, ganyan kalakas ang Shikigaming Mahoraga, ang pinakamalakas among the 10 Shadows Shikigami. At kung gusto nyo namang malaman kung ano-ano ang mga klase ng mga kapangyarihan ng siyampa na Shikigami, ay feel free to watch it on one of my videos dahil nagawan na po natin yan ng video. Iiwan ko na lang po ang link dyan sa comment section. At dito po natin tatapusin ang video, kaya kung gusto nyo naman ng video, ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.